Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po doon sa email ni Migris na ibinibigay niyang schedule sa atin na araw, oras at pitsa. Kung paano po natin dapat pasukan ang oras na ibinibigay po sa atin ni Migris. Isang mapagpalang araw sa atin lahat, mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po doon sa email ni Migris na ibinibigay niyang schedule sa atin na araw, oras at pitsa. Kung paano po natin dapat pasukan ang oras na ibinibigay po sa atin ni Migris. So, bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit nyo na rin mga kaibigan ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. And don't forget to like and share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan, upang sila rin po ay magkaroon ng ideas at impormasyon patungkol po dito sa bansang Lithuania. So mayroon po muna akong lilinawin sa inyo mga kaibigan. Dahil ang Lithuania po ay mayroong 2 oras na nagpapalit-palit, no? Kapag buwan po ng March hanggang katapusan ng October, ang pagitan po ng oras po natin sa bansang Pilipinas at oras po ng bansang Lithuania ay 5 oras po lamang mga kaibigan. Kapag katapusan naman po ng October hanggang katapusan ng March ay 6 na oras po ang pagitan ng oras. So ibig sabihin mga kaibigan, magmula po ng March hanggang October ay 5 oras lamang po ang pagitan kasi po yan ay summertime. Almost summertime na po yan mga kaibigan, no? Kapag winter po, yun nga, ang oras po ay 6 ang pagitan sa bansang Pilipinas at bansang Lithuania. Sapagkat mula po October ay nag-i-start po ang kasagsagan ng winter hanggang March po yon mga kaibigan. So yon, sana po malinaw po sa inyo ang pagitan po ng oras ng bansang Pilipinas at bansang Lithuania. Now, let's continue sa ating pag-uusapan. Paano nga ba natin pasukan ang oras na ibinibigay po ni Migris sa atin? So 2 days before, 3 days before mga kaibigan, nag-i-email po si Migris bago po ang interview po natin. So makikita po natin doon mga kaibigan na yun nga nabanggit ko sa naunang vlog po natin na kapag may natanggap po tayong email ni Migris regarding po sa interview, dapat po i-accept po natin, pindutin po natin yung yes para ibig sabihin po noon ay agree po tayo doon sa binigay po sa atin na araw at oras ni Migris para po sa kanyang interview. At doon nga po sa email ni Migris, makikita po natin doon ang application na gagamitin po ni Migris para po sa pag-interview po sa inyo. Dahil doon po kayo mag-uusap. So yun nga, nabanggit ko sa unang vlog, ang nasabi ko po doon na ginagamit po ni Migris po para po sa interview po sa atin ay Microsoft Teams mga kaibigan. Kaya dapat po mag-download po tayo noon. Sa email pa lang po ni Migris 2 days before, makikita po natin yun doon na doon po kayo mag-uusap sa Microsoft Teams. Kaya po 2 days before, mag-download na po kayo noon mga kaibigan para naka-prepare na po bago dumating ang schedule po ninyo, no? So yun nga, nabanggit ko sa inyo mga kaibigan yung acceptance na yes kapag nag-email po sa inyo, dahil kapag hindi nyo po yun i-accept mga kaibigan, kahit pumasok po kayo doon sa code ID na binigay po ni Migris ay
hindi po sila sisipot sapagkat hindi po kayo nag-agree doon sa binigay ni Migris sa atin na schedule. Kaya mga kaibigan, napaka-importante pong i-accept nyo po yun mga kaibigan, at pag na-accept nyo, pipindutin nyo po yung kalendar. At makikita nyo na nga po yung time nyo po doon sa interview po ninyo, kung anong oras po ang interview po ninyo mga kaibigan. At pagdating nga mga kaibigan, doon sa araw ng ating schedule ay dapat nakaprepare po yung internet natin. Dapat malakas po yon mga kaibigan. Uulitin ko, malakas po yon mga kaibigan. At dapat, kung sa kwarto po kayo dapat i-interviewin, dapat wala pong disturbo nga sa inyo. At dapat isara nyo nga yung pintuan ninyo at dapat kayo lang, maliban lamang kung kayo po ay may translator. No? At dapat yung passport nyo po, mga kaibigan, ay dapat nasa tabi nyo po yon, sapagkat hahanapin po yon ni Migris at ipapakita nyo po yon sa screen pag kayo po in-interview na. Kung ang schedule nyo po ay alas 2 ng hapon, halimbawa, 2 minutes or 5 minutes before, dapat nakapasok na po kayo doon sa ID code na binigay po sa inyo ni Migris para po sa interview po sa inyo. Dahil kayo na lamang po ang mag-aantay doon, antayin nyo po yon sapagkat alas 2 po, pumapasok po talaga si Migris at bigla-bigla na nga lang po nagsasalita yan at bigla-bigla na lang po yan nagtatanong. So yun nga, nabanggit ko sa una nating vlog na dapat alam po natin yung mga posibleng katanungan ni Migris, na may tips na po tayo doon sa nauna nating vlog na napaka-importante po. Dapat alam po ninyo yung company po ninyo dito na papasukan sa Lithuania at ano po ang magiging trabaho nyo at ano po ang ginagawa nyo. Dapat alam nyo po yun mga kaibigan doon sa company nyo. Kung ano, halimbawa, ang trabaho nyo ay sorting, food sorting. Tatanungin po yon ni Migris kung anong klaseng food ang isusorting ninyo at anong pangalan ng company po ninyo dito at paano po kayo nakapag-apply at bakit gusto nyo po magtrabaho sa bansang Lithuania. Yon mga kaibigan, ang mga mostly na tinatanong. At yung mga working experience mo, mayroon ka bang mga certificate dito sa mga naging working experience mo? Ano ba yung mga na-submit mong mga documents sa BFS? Tatanungin po yan mga kaibigan ni Migris. And otherwise, sa mga personal information mo, tatanungin po yon. Kaya dapat aware po kayo doon sa mga katanungan na yan dahil mostly yan po ang kadalasang tinatanong ni Migris. Now, pasok na po tayo doon mga kaibigan sa topic po natin sa kung paano natin dapat pasukan ang oras na ibinibigay po ni Migris sa atin. Dahil marami po tayong mga kababayan ang mga naguguluhan sa oras po na ibinibigay po ni Migris sapagkat kung napapansin po natin sa email po natin, 2 oras ang nakalagay, no? So ito mga kaibigan, kapag may binigay po sa inyo si Migris na ang oras ay alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng umaga, alas tanghali. Kapag may binigay po sa inyo na oras na ganon, ang unang oras ganon po ang nakalagay po sa email po ninyo at may oras po na isa doon sa baba na sabihin natin alas 2 naman pa hapon, ay yung hapon po ang papasukan ninyo. Dahil kapag pumasok po kayo sa oras na po yan, na napapalog sa oras na po yan na alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ay wala pa pong mag-i-interview sa inyo yan dito sa bansang Lithuania sapagkat umagang-umaga pa lamang po yan dito sa bansang Lithuania. Dahil po ang alas 12 po dyan sa atin sa bansang Pilipinas, kapag ganito pong winter, ay 6 po ang pagitan. So ibig sabihin, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. So ibig sabihin mga kaibigan, alas 6 pa lang po ng umaga yan dito. Wala pa pong mag-i-interview sa inyo, no? So, at kung may oras po dyan na alas 2 ng hapon, or alas 3 ng hapon, alas 4 ng hapon, or alas 5 ng hapon, yan, posible yan mga kaibigan, na yan ang oras na dapat ninyong pasukan na ibinigay po sa inyo ni Migris. Sapagkat yung oras na po yan mga kaibigan ay posibleng
Yan po ang oras ng interview po ninyo dahil ang alas 2 po ng hapon dyan sa bansang Pilipinas, pag ganitong 6 hours ang pagitan ay I think alas 8 po dito ng umaga. Dahil ang office works po dito ng sa Lithuania ay alas 8 po ng umaga ang starting. So alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2. So alas 2 po, pwede po may mag-interview po sa inyo sapagkat pasokan na po yan ng office dito sa bansang Lithuania. Yon. At mapapansin nyo po mga kaibigan, kapag may time po na binibigay po sa atin, lalo pag Gmail po ang ginagamit po natin, ang Gmail po mga kaibigan is accurate po yan. Automatically nag-a-adjust po ang oras niyan mga kaibigan. At pagka naglagay doon si Migris ng oras na sabihin natin, example, alas 2 ng hapon, interview, sabihin na natin 2 p.m. Tapos ang pangalan ay Juan. Yan, example 2 p.m. interview Mr. Juan, ganon. Ibig sabihin mga kaibigan, ang interview po niyan, alas 2 po talaga yan kapag Gmail po ang gamit ninyo. Alas 2 po ng hapon yan, accurate po yan. Ganon din yon. Pag alas 3, ganon pa rin yon. Pasukan nyo po yon mga kaibigan. Pero kapag mapapansin po natin mga kaibigan, kapag yung oras po, pag nakita nyo pong may UTC time, example, UTC time, may nakalagay po na oras dyan, alas 8 ng umaga, tapos UTC time, alas 4 ng hapon, tama po yun, alas 4 po kayo papasok ng hapon, sapagkat pag tinawag na UTC time, plus 8 po yan mga kaibigan. Kaya, pag alas 8 ng umaga, pag magpa-plus 8 ka po noon, kaya sakto po yun, alas 4 ng hapon. Basta mga kaibigan, kung ano pong binigay po sa inyo sa Gmail na time, yun po ang papasukan po ninyo na oras, no? At example, halimbawa, may oras po na binigay po sa inyo wala pong ibang oras na binigay po sa inyo si Migris. Halimbawa, alas 9 po ng umaga binigay po sa inyo. Wala pong ibang oras doon na nakalagay sa baba. Magbilang po kayo noon ng ngayong 6 hours ang pagitan. Magbilang po kayo ng mula alas 9 hanggang plus 6 po kayo. Plus 6 hours po kayo. Alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. Alas 3 po, pasok po kayo doon. Kasi wag po kayong pumasok doon kasi sinasabi ko na alas 9 ng umaga kasi madaling araw pa po yan dito. No? Ngayon, kung wala, yun nga lang po binigay po sa inyo, na alas 9 po ng umaga, mag plus 6 po kayo. Ganun po ang gagawin po ninyo, plus 6. Alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. Kasi plus 6 kayo ng oras po dito ang pagitan ng bansang Pilipinas at bansang Lithuania. No? So yun, sana maliwanag po sa inyo mga kaibigan. Pero wag po nating isipin yung mga ganun-ganun mga kaibigan. Pag Gmail po ang gamit natin, may oras po doon na nag-accurate po yon. Automatically nag-a-adjust po ang time. No? Na may oras na binigay doon alas 9 ng umaga. Automatically po, mayroon po sa babang nakalagay doon na ang interview po ninyo ay alas 3 ng hapon. Automatically po nag-a-adjust po yan. No? Dapat aware po kayo lagi sa ini-email po ni Migris sa atin. No? And then, kapag Yahoo Mail po ang gamit natin, kung minsan po, hindi po nag-accurate ang Yahoo Mail. Katulad po sa senaryo po sa akin, nung pag-interview po sa akin, mga kaibigan, ang email po sa akin ay, ang interview ko ay alas 4:15 ng hapon. Pumasok po ako doon ng alas 4:15, wala pong pumasok sa akin na Migris. And then, nag-email po sila uli sa akin in the few days. Or on this day, nag-email. Pag hindi kayo na-interview ngayong araw, mag-email po uli agad sila yan. Bibigay po uli sila ng schedule sa'yo kung kailan. Pag-email po sa akin uli, mga kaibigan, ang ginawa ko po ay sinend ko po sa Gmail ko, sa isa kong Gmail. Kasi Yahoo Mail po yung gamit ko. Ngayon, yung email po ni Migris, sinend ko po sa Gmail ko. At doon po ako nakapasok sa binigay na oras sa akin ni Migris.
Dahil yung last po na yung naunang email po sa akin ni Migris, trinay ko po yon, sinin uli sa akin Gmail kung anong oras po talaga. Yung 4:15 pala na oras na binigay sa akin ni Migris, yun pala ay alas 3 ng 3:15 ng hapon. So ibig sabihin, una ang Yahoo Mail ng 1 hour. So yun lang mga kaibigan. So sana maliwanag po sa inyo kung paano po natin dapat pasukan yung oras na ibinibigay po sa atin ni Migris. So ulitin ko mga kaibigan, pag Gmail po ang gamit natin, automatically po na-adjust ang oras. At kung ano po yung nakalagay dyan na interview po sa inyo na oras, yun po ang pasukan po ninyo sapagkat accurate po yan. Kapag Yahoo Mail naman po ang gamit po ninyo, mas mabuting i-transfer nyo po sa Gmail account po ninyo at makikita nyo po doon ang eksaktong oras na dapat po ninyong interview. At kung mayroon din po kayong katanungan regarding po sa oras po ninyo na kung paano po ninyo pasukan, mag-message lang po kayo or mag-comment lang po kayo sa ating comment section. Kasi active naman po tayo, nagre-reply po tayo kapag may time po natin na i-check po natin yung mga comment po ninyo dyan sa comment section. Chinichik ko po yan. At pag may time po, na-reply po agad ako. Kaya kung may mga problema po, at naguguluhan po kayo sa schedule nyo po sa oras, magtanong lang po kayo sa akin. Mayroon po tayong Facebook page, Search and TV. Pwede po kayo mag-message po doon sa akin. At baka po sakaling may maitulong po ako sa inyo about po sa oras na ibinibigay sa inyo ni Migris. So yon mga kaibigan. Sana po naging malinaw po sa inyo at ang ating napag-usapan. Kung mayroon po kayong katanungan, please comment below dahil nagre-reply po ako at pinabasa ko po ang mga comment po ninyo at sinasagot ko po sa lahat ng aking makakaya ang mga katanungan po ninyo para po sa mga information at para po sa mga interview ni Migris dito po sa bansang Lithuania. So yun nga mga kaibigan, magmula po sa BFS ninyo, pagbilang po kayo ng 45 days to 90 days, dadating po ang visa po ninyo. Huwag po kayong mainip mga kaibigan sapagkat darating po yan, mag-i-email po sa inyo si Migris kung napadala na ang visa po ninyo sa bansang Pilipinas at mag-i-email din po sa inyo si BFS kung natanggap na po nila ang visa po ninyo sa kanilang tanggapan sa opisina nila sa BFS, no? At sasabihin po ni BFS sa inyo kung kailan po pwedeng pick upin ang TRP po ninyo mga kaibigan. At pagkatapos nyo nga po pag-interview sa Migris, kung sakaling may problema sa inyong application, may mga kailangan silang mga documents, mag-i-email po yan sa inyo na kailangan nyo pong i-provide yon. Kung hindi po, sa agency po sila mag-i-email, yung employer nyo po sa Pilipinas, dito sa bansang Lithuania, ay mag-i-email po yan sa agency po ninyo at si agency po ang magsasabi po sa inyo kung ano po ang hinahanap ni Migris sa employer po ninyo patungkol po sa mga dokumento na nakulang po sa inyo. At sasabihin po sa inyo yon at ipoprovide nyo po yon mga kaibigan. So yon mga kaibigan, sana naging malinaw po sa inyo yung mga tips po natin patungkol po sa mga interview po ni Migris, sa mga oras po na binibigay po ni Migris. Sana po naging malinaw po sa inyo yon mga kaibigan. Huwag niyong kalilimutan acceptance doon sa email ni Migris. Ulitin ko, dapat pindutin nyo po yung yes talaga mga kaibigan, no? At on time po tayo at aware po tayo lagi sa interview po ni Migris. At uulitin ko mga kaibigan, yung interview po ni Migris sa atin ay patungkol lamang sa impormasyon sa atin, sa trabaho po natin dito sa Lithuania, ano po ang company po natin, ano po ang ating klaseng trabaho po ng ating papasukan sa bansang Lithuania, at ano po ang ating gagawin. Dapat alam nyo po yon. At paano po kayo nakapag-apply sa bansang Lithuania, at ano po ang mga dokumento na pinasa mo sa Migris, at ikaw ba'y pagtapos ba ng kontrata mo, magre-renew ka pa ba o hindi na. Siyempre dapat
magre-renew ka pa. Sabihin mo ng ganon. Kasi mas gusto ata nila yung mga ganon na dapat nandun yung dedication mo as a workers. No? So yun lang mga kaibigan. Kung mayroon po kayong naguguluhan po kayo sa ating napag-usapan ngayon, mag-comment lang po kayo sa ating comment section at sasagutin po natin ng maayos. No? At i-share nyo po sa ating mga kababayan ang ating video dahil kahit napakasimpleng video po ito, kahit medyo magulo, magkakaroon po kayo ng ideas, mga kaibigan, at impormasyon patungkol po dito sa mga tips po na binibigay po natin. Dahil nandyan lamang po at napapaloob po lahat sa mga video po natin ang ating mga tips, ang ating mga kakailanganin dito sa bansang Lithuania. At sa lahat ng video ko mga kaibigan, inuulit-ulit ko ang mga katanungan po ninyo na gumugulo sa isipan po ninyo at pinapasadahan ko po yan lagi at makikita nyo po doon at sana maging malinaw po sa inyo. So yun lang mga kaibigan. Medyo yung pananalita natin kasi sakit ng lalamunan ko mga kaibigan at ginawa natin tong video na to para po sa ating mga kababayan at para po sa inyo. Nawa nakatulong po sa inyo ang video ito at nagkaroon po kayo ng ideas at impormasyon. So salamat mga kaibigan. Ingatan po tayo ng Panginoon. Kung ano po ang gusto ninyong nais nating i-vlog, mag-comment lang po kayo dyan at itatopic po natin yan. So yun mga, ingatan po tayo ng Panginoon. Gabayan po tayo ng Panginoon. God bless sa inyong lahat. Bye-bye po mga kaibigan.